Ang lalaking iyon ay binago ang lahat ng sinabi ng tiyuhin sa kabaligtaran. Sa araw na nakatakdang lagdaan ang isang 456 bilyong pisong internasyonal na kontrata, hindi ang interpreter na nagtapos sa Harvard o ang chairman na may 50 taong karanasan ang nagpagimbal sa silid ng kumperensya, kundi isang 6 na taong gulang na batang babae na nakasuot ng dilaw na damit. Lahat ay nagtawanan sa bata. Ano ba ang maiintindihan ng isang 6 na taong gulang na bata? Ang kanyang ina, na nasa krisis dahil sa kanyang anak, ay inutusan ng chairman na ilabas kaagad ang bata. Ngunit sa sandaling tinanong ng chairman ng panig ng UAE ang bata ng direkta, ang mukha ng lahat ng matatanda sa silid ng kumperensya ay nagbago ng kulay. Sino kaya ang batang ito? At bakit nagsinungaling ang interpreter na mukhang perpekto? Magsisimula na ngayon ang nakakagulat na kwento ng sikreto na nakatago sa likod ng 1 bilyong pisong kontrata. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe button at tiyak na magiging maganda ang araw mo ngayon. Ang lobby ng punong tanggapan ng Titan Global Holdings ay nababalot sa matinding tensyon. Isang makasaysayang araw iyon para sa Titan Global Holdings na bilhin ang Al-Sahara Innovations, isang kumpanya ng AI semiconductor sa UAE, sa halagang 456 bilyong piso. Kung matuloy ang kontratang ito, magiging pinakamakapangyarihan ang Titan Global Holdings sa pandaigdigang merkado ng semiconductor. Ngunit kung mabibigo, nanganganib silang bumagsak ang presyo ng stock, masira ang credit rating, at maungusan ng kanilang mga kalaban. Sa pasilyo sa tapat ng banyo sa unang palapag, naglalakad si Elena Reyes, nagtutulak ng cleaning cart. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Maya na nakasuot ng dilaw na damit. "Mama, ang dami namang banyagang tao sa kumpanya ngayon," sabi ni Maya. "Oo Maya, may mahalagang kontrata ang kumpanya ngayon, kaya umupo ka lang ng tahimik sa 48th floor lounge at magbasa ng libro ha, hanggang matapos ang trabaho ni Mama," ang sabi ni Elena na babalot ng pangamba. Sa araw na iyon, biglang nagsara ang daycare center dahil sa influenza, kaya wala siyang nagawa kundi dalhin ang kanyang anak sa trabaho. Nag-aalala siya, paano kung may mangyaring problema? "Mabait ako Mama," sabi ni Maya. Ngunit ang mga mata ng bata ay kumikinang sa kuryosidad. Sa IQ na 112, ganap niyang natutunan ng mga Filipino at English na alpabeto sa edad na 54 na buwan, nakapagbasa ng mga English na aklat sa edad na 2 at sa edad na 4. Natuto siya ng Arabic at Mandarin Chinese ng mag-isa. Ngayon, isa siyang henyong bata na nakakapagsalita ng 8 wika: Arabic, English, Mandarin Chinese, Korean, French, Spanish, Portuguese, at German. Ngunit walang nakakaalam. Matagal nang itinago ni Elena ang talento ng kanyang anak. "Siguradong pagtatawanan ako kung sasabihin kong henyo ang anak ng isang cleaner, manahimik na lang tayo at huwag na lang magpapansin." Iyon ang estratehiya ni na Elena at Maya para mabuhay. Alas 9 ng umaga, 3 itim na Mercedes-Benz S-Class ang dumating sa lobby sa unang palapag. Ang delegasyon mula sa Al-Sahara Innovations ng UAE, Chairman Khalid Al-Fahad, CFO Fatima Al-Qasem, at 4 na abogado. Si Chairman Ricardo Cardo de Leon mismo ang bumaba sa lobby upang makipagkamay. Sa pagitan nila ay nakatayo si Ms. Beatriz Bea Santos. Nakasuot siya ng beige na Hermes suit, 8 cm na takong at maayos na nakapusod ang buhok. 42 taong gulang, nagtapos siya bilang valedictorian sa Arabic Department ng Ateneo de Manila University at nagtapos ng master's degree sa Cairo American University. May 20 taon siyang karanasan. Ang kanyang resume ay puno ng mga nakalistang posisyon tulad ng opisyal na interpreter ng Department of Foreign Affairs, interpreter sa Middle East Summit at OPEC Conference. Siya ang pinakamahusay na Arabic Specialist Interpreter na ginamit ng Titan Global Holdings sa loob ng 6 na taon. Isang star interpreter na kumikita ng 19 milyong piso taon-taon bilang freelance, sumakay ang delegasyon sa elevator at umakyat sa 48th floor. Sina Elena at Maya ay sumakay din sa isa pang elevator patungo sa 48th floor. Sa loob ng elevator, nagtanong si Maya, "Mama, yung magandang babae ba na yun ang interpreter?" "Oo anak,
Napakatalino ng babaeng iyon. Nagtapos siya bilang valedictorian sa Ateneo. Maganda na, matalino pa, sagot ni Elena. Kaya, wag mo siyang guguluhin, ha? Naintindihan mo? Opo, mama. Sa pasilyo sa 48th floor, si Elena ay naglilinis sa paligid ng conference room, nagtutulak ng cleaning cart. Umupo si Maya sa isang upuan sa sulok ng pasilyo at binuksan ang orihinal na bersyon ng A Thousand and One Nights sa Arabic. Napakahirap basahin ng libro para sa isang 6 na taong gulang na bata, ngunit madali itong binuklat ni Maya. Alas, 10 ng umaga, nagsimula ang pulong. Isinara ang pinto ng malaking conference room at naririnig ang mga boses na nag-uusap sa Arabic at Filipino. Nagbabasa si Maya ng libro, ngunit maingat siyang nakikinig. Tumutulo ang mga boses mula sa siwang ng pinto ng conference room. Narinig ang boses ni Chairman Khalid Al-Fahad. Iminumungkahi namin ang isang 40,060 na istruktura ng pamamahala. Kami ay 60%, kayo ay 40%. Ngunit ito ang interpretasyon ni Ms. Bea Santos. Iminumungkahi ni Chairman Fahad ang isang 60,040 na istruktura. Ang Titan Global Holdings ay magmamay-ari ng 60% at ang Al-Sahara Innovations ay 40%. Lumaki ang mga mata ni Maya. May kakaiba. Ang ibig sabihin ng sinabi ni Chairman Fahad ay sila ang magmamay-ari ng 60%, ngunit kabaligtaran ang interpretasyon ni Ms. Bea Santos. Sinubukan ni Maya na muling mag-focus sa kanyang libro. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Ang ate na iyon ay matalino at nagtapos bilang valedictorian sa Ateneo. Ngunit mayroon pang kakaiba. Kailangan ng minimum na 5 taong lock-up period. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kontrata, hindi maaaring ibenta o ilipat ang shares sa ikatlong partido ng walang pahintulot. Ang interpretasyon ni Bea Santos, sumasang-ayon sila sa 3 taong lock-up period. Nagsimulang kumabog ang puso ni Maya. Hindi ito tama. Hinihiling namin ang karapatang magveto sa mga pangunahing desisyon. Ang interpretasyon ni Bea Santos, ganap nilang ipinauubaya ang lahat ng desisyon sa Titan Global Holdings. Tumayo si Maya mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Nagsisinungaling ang ate na iyon lamang ang sigurado. Ngunit ano ang magagawa ng isang 6 na taong gulang na bata? Sabi ni Mama, matalino ang ate na iyon. Sabi niya, isa siyang matanda na nagtapos bilang valedictorian sa Ateneo. Walang maniniwala sa isang 6 na taong gulang na bata na nagsasabing nagsisinungaling siya. Sa halip, si Mama ang magagalit. Baka matanggal pa si Mama sa trabaho. Umupo muli si Maya, ngunit patuloy na naririnig ang maling interpretasyon mula sa conference room. Lumipas ang 20-30 minuto. Patuloy itong lumalala. Ang mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya, ang porsyento ng royalty, ang impormasyon tungkol sa karapatan sa pamamahala lahat ay nabaligtad ang interpretasyon. Kapag ang panig ng UAE ay nagbigay ng paborableng kondisyon, isinasalin ito ni Bea Santos na pabor sa panig ng Titan Global Holdings, at kapag humingi ng impormasyon ang panig ng Titan Global Holdings, isinasalin niya ito ng kabaligtaran sa panig ng UAE. Parehong naniniwala ang dalawang panig na pabor sa kanila ang kontrata. Nagsimulang umikot ang isip ni Maya. Paano kung lagdaan na lang nila ang kontrata? Kung malaman nila ang totoo sa huli, malaki ang mawawala sa kumpanya. Baka magsara pa ang kumpanya ni Mama. Alas 10:35 ng umaga, narinig ang boses ni Chairman Ricardo Cardo de Leon. Sige, kung gayon, ihanda natin ang pinal na kontrata sa mga kondisyong ito. Sumagot din si Chairman Khalid Al-Fahad. Sumasang-ayon ako. Lagdaan natin ang kontrata. Dinala ng secretary ang kontrata. 5 pang minuto at malalagdaan na ito. Sa sandaling iyon, tumayo si Maya. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay, ngunit hindi nag-atubili ang kanyang mga paa. Naglakad siya patungo sa pinto ng conference room. Ang kanyang ina, si Elena, na nagmamop sa pasilyo, ay nagulat. Maya, saan ka pupunta? Tumingin si Maya sa kanyang ina at sinabing, Mama, patawad. Pero hindi ko po kayang manahimik. Ha? Maya, huwag. Ngunit binuksan na ni Maya ang pinto ng conference room, tumalon sa loob, at sumigaw, Chairman,
Nagsisinungaling po yung ate. Ang matalim na tingin ni Chairman Ricardo Cardo de Leon ay tumusok sa bata. Isang 70 taong gulang na lalaki na sa 50 taon ng kanyang buhay negosyo ay hindi pa kailanman naloko sa isang kontrata. Ang kanyang mukha ay halo-halong pagkalito at galit. Ano ang sinabi mo ngayon? Ang boses ni Chairman de Leon ay mababa at nakakatakot. Nanginginig ang mga labi ni Maya. Ngunit muli siyang nagsalita ng malinaw. Ang interpreter po na iyon ay binabago po ang mga salita ng mga tiyuhin na taga-Arab sa kasinungalingan. Nagmamadaling bumuka ang bibig ni Bea Santos. Chairman, napakawalang kwenta ng sinasabi ng batang ito. Tinatawag niya akong sinungaling? Sumingit si Mr. Daniel Danny Castro, Executive. Chairman, nasa gitna tayo ng isang 456 bilyong pisong kontrata. Hindi natin maaaring seryosohin ang biro ng isang bata. Ngumiti ng may kumpiyansa si Bea Santos at nagsalita sa Arabic kay Chairman Khalid Al-Fahad. Chairman Fahad, labis po akong humihingi ng paumanhin. May maliit na bata pong pumasok sa conference room. Huwag na lang po nating intindihin at ipagpatuloy natin ang kontrata. Sa sandaling tumango si Chairman Khalid Al-Fahad, malinaw na nagsalita si Maya sa Arabic, Tio Fahad, hindi po totoo yan. Binago po ng babaeng iyan ang lahat ng sinabi ninyo sa kabaligtaran. Hindi ba't sinabi ninyo na kayo ang magmamay-ari ng 60% ng shares? Ngunit isinalin niya na kami ang magmamay-ari ng 60%. Sinabi ninyo na 5 taon ang lock-up, ngunit sinabi niya na 3 taon. Sinabi ninyo na gusto ninyo ng veto power, ngunit sinabi niya na ipinauubaya ninyo ang lahat. Nanginginig ang boses ni Maya, ngunit malinaw itong umalingaw-ngaw. Biglang nagbago ang kapaligiran sa conference room. Tumingkad ang tingin ni Chairman Khalid Al-Fahad. Nagmamadaling sinabi ni Bea Santos, Chairman, paano makakaintindi ng mga termino ng internasyonal na kontrata ang isang 6 na taong gulang na bata? Itinaas ni Chairman De Leon ang kanyang kamay at pinatigil si Bea. Teka, malamig siyang nagtanong kay Maya. Anong pangalan mo? Maya Reyes po. Ilang taon ka na? 6 po. Nakakapagsalita ka ng Arabic sa edad na 6? Opo. Tumawa si Chairman De Leon na parang nangungutya. Nakakapagsalita ng Arabic ang isang 6 na taong gulang? Sino ang nanay mo? Nagmamadaling pumasok sa conference room si Elena. Kinuha niya ang kamay ng kanyang anak at yumukod ng malalim. Patawad po, Chairman. Ako po si Elena Reyes, ang tagalinis. Patawad po sa ginawa ng aking anak. Lalong naging matindi ang ekspresyon ni Chairman De Leon. Nagdala ang isang tagalinis ng bata sa kumpanya. Sa isang napakahalagang araw pa man din na ito, naluha si Elena. Nagkaroon po ng emergency closure ang daycare dahil sa influenza at wala po akong mapag-iwanan sa kanya. Patawad po talaga. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Maya. Maya, halika na, lumabas na tayo. Ngunit hindi gumalaw si Maya. Mama, saglit lang po, kaya ko pong patunayan. Ano ang papatunayan mo? Malamig pa rin ang boses ni Chairman De Leon. Direkta ko pong tatanungin si Tio Fahad. Doon po natin malalaman kung sino ang nagsisinungaling. Tumawa si Bea Santos ng may paghamak. Chairman, aksaya lang ito ng oras. Sumuporta rin si Executive Castro. Chairman, naghihintay na rin po ang panig ng UAE. Tapusin na po natin ang gulong ito rito. Itinaas ni Chairman De Leon ang kanyang kamay. Miss Reyes. Opo, Chairman. Dalhin mo ang anak mo palabas at ipagpatuloy ang pagdidisiplina ng Human Resources Department. Nawala ang kulay sa mukha ni Elena. Ang disiplina ay simula ng proseso ng pagdidisiplina. Sa pinakamasamang kaso, maaari siyang matanggal sa trabaho. Opo, Chairman. Labis po akong humihingi ng paumanhin. Sa sandaling iyon, bumuka ang bibig ni Chairman Khalid Al-Fahad. Sandali lang po, Chairman De Leon. Naging sentro ng atensyon ng lahat ang kanyang tingin. Tiningnan ni Fahad si Maya at nagtanong, Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, mahal na bata? Opo, Tio. Nagmamadaling sinubukan ni Bea Santos na mag-interpret. Ngunit itinaas ni Fahad ang kanyang kamay upang pigilan siya. Hindi na kailangan ng interpreter. Direkta kong tatanungin. Nagtanong siya kay Maya, ano ang sinabi ko kanina? Nag-isip sandali si Maya at malinaw na sumagot. Sinabi ninyo po na gawin nating 60,040 ang shares. 60% po para sa inyong kumpanya.
at 40% po para sa aming kumpanya. At sinabi ninyo po na minimum na 5 taon ang lock-up period. Sinabi niyo rin po na gusto ninyo ng veto power sa mahahalagang desisyon. Lumaki ang mga mata ni Chairman Khalid Al-Fahad. Iyan mismo ang sinabi ko. Nagsimulang magbulong-bulungan ang conference room. Nagbago ang ekspresyon ni Chairman De Leon at tuluyan nang nawala ang kulay sa mukha ni Bea Santos. Teka lang po, baka nagkataon lang. Baka may narinig lang ang bata sa labas ng conference room at naghula lang. Matatalim na nagtanong si Chairman Khalid Al-Fahad. Kung gayon, magtanong ako ng isa pa. Mahal na bata, ano ang sinabi ko tungkol sa mga kondisyon ng paglilipat ng teknolohiya? Nag-isip sandali si Maya. Sinabi ninyo po na gusto ninyong magkaroon ng eksklusibong karapatan sa mahahalagang teknolohiya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos niyon, maaari itong ilipat sa 15% na royalty. Ngunit ang ate na si Bea ay nagsalin na maaaring ilipat agad ang teknolohiya at 5% lang ang royalty. Mabilis na tumayo si Chairman Khalid Al-Fahad. Ano ang sabi mo? Tinitigan niya si Bea Santos. Ikaw ang gumawa niyan? Nag-aalangan si Bea Santos at nauutal. Oo, hindi iyon. Ang sabay-sabay na interpretasyon ay hindi perpekto. Nagkamali lang po. Naging malamig ang boses ni Chairman Khalid Al-Fahad. Mali ba ang pagbaligtad ng share ratio? Mali ba ang pagsabi ng 3 taon sa halip na 5 taon? Mali ba ang pagsabi ng ganap na ipinauubaya sa halip na veto power? Hindi na nakapagsalita si Bea Santos. Tahimik na tumayo si Chairman De Leon. Ang mukha ng 71 taong gulang na matanda ay puno ng galit. Miss Santos. Opo, Chairman. Ipaliwanag mo ngayon din. Bakit mo isinalin ng kabaligtaran? Nanginginig ang mga labi ni Bea Santos. Tiningnan niya ang paligid. Ang tingin ng 20 katao ay nakatuon sa kanya. Walang takasan. Ako po kasi, gusto ko pong masaya ang magkabilang panig. Bumagsak ang Chairman De Leon sa mesa. Masaya ang magkabilang panig. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Bea Santos. Ngunit hindi iyon luha mula sa puso. Ito ay kalkuladong luha. Chairman, 20 taon na po ako sa trabahong ito at minsan po, pinapalambot ko ang ekspresyon upang maprotektahan ang pagmamataas ng magkabilang panig. Iyon din po ang intensyon ko ngayon. Pinapalambot, naging yelo ang boses ni Chairman De Leon. Ang pagbabago ng 60% sa 40% ay pagpapalambot. Ang pagpapaikli ng 5 taon sa 30 taon ay pagpapalambot. Hindi nakasagot si Bea Santos. Inutusan ni Chairman De Leon ang kanyang secretary, tawagin ang security. Ngayon din, Chairman, sandali po, sigaw ni Bea Santos. Chairman, pakiusap. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. 20 taon na po akong tapat sa aking trabaho. Hindi pinansin ni Chairman De Leon. Yumukod siya kay Chairman Khalid Al-Fahad. Chairman Fahad, labis po akong humihingi ng paumanhin. Nagkaroon po ng ganitong iskandalo. Komplikado ang ekspresyon ni Chairman Khalid Al-Fahad. Chairman De Leon, nagulat din po ako. Kung wala ang maliit na batang babae na ito, nakapirma na kami sa isang ganap na maling kontrata. Tama po kayo, talaga pong magiging malaking problema. 2 security guard ang pumasok sa conference room. Inutusan ni Chairman De Leon dalhin si Miss Santos palabas at kontakin ang legal department para ihanda ang demanda para sa pinsala. Habang inilalabas, sumisigaw pa rin si Bea Santos. Hindi po ito makatarungan. 20 taon na po akong tapat sa aking trabaho. Sumara ang pinto ng conference room at ang kanyang mga iyak ay unti-unting lumayo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Tinitigan ni Chairman De Leon si Maya. Ang bata ay nagtatago sa likod ng kanyang ina, nanginginig. Komplikado ang ekspresyon ni Chairman De Leon. Halo-halong pasasalamat, pagkalito at awa sa kanyang sarili. Sa 50 taon ng kanyang buhay negosyo, iyon ang unang pagkakataon na nailigtas ang kumpanya ng isang 6 na taong gulang na bata. Dahan-dahan siyang nagsalita, Maya Reyes. Opo, nanginginig ang boses ni Maya. Salamat. Yumukod ng malalim si Chairman De Leon. Lahat ng executive sa conference room ay nagulat. Ang chairman ng Titan Global Holdings ay yumuyukod sa isang 6 na taong gulang na bata. Binaliwala kita dahil sa aking pagtatangi. Kung wala ka, ang aming kumpanya ay magkakaroon ng malaking kapahamakan.
Maraming salamat talaga. Nagmamadaling sinabi ni Elena, hindi po, Chairman. Wala po kaming ginawa. Tiningnan ni Chairman De Leon si Elena. Miss Reyes, 12 taon ka na raw nagtatrabaho sa aming kumpanya. Napakabuti mong pinalaki ang iyong anak. Naluha si Elena. Si Maya po kasi, medyo espesyal na bata. Nagtanong si Chairman De Leon kay Maya, Maya, paano ka natuto ng Arabic ng ganito kagaling? Mahilig po ako sa libro. Nagbabasa po ako ng mga librong Arabic, English at Mandarin Chinese. Mandarin Chinese din? Opo. At kaya ko rin po ng kaunting French, Spanish, Portuguese at German. Muling nagbulong-bulungan ang conference room. Tinitigan ni Chairman De Leon si Maya. Kung gayon, subukan mong magsalita sa Mandarin Chinese. Malinaw na nagsalita si Maya sa Mandarin Chinese. Ako po, si Maya Reyes. 6 na taong gulang po ako at mahilig akong magbasa ng libro. Ang director ng Chinese Business Department na nasa tabi niya ay nagulat at sinabi, Chairman, perpektong Mandarin Chinese po. Tumpak din po ang pronunciation. Lumitaw ang isang ngiti sa bibig ni Chairman De Leon. Tiningnan niya si Chairman Khalid Al Fahad. Chairman Fahad, paano kung dito na muna tayo magtapos at magkita na lang ulit bukas? Maghahanda po kami ng bagong interpreter. Ikinumpas ni Chairman Khalid Al Fahad ang kanyang ulo. Hindi, Chairman De Leon. Nakakita na ako ng perpektong interpreter. Tiningnan ni Fahad si Maya at ngumiti. Paano kung ang maliit na batang babae na ito ang maging interpreter natin? Nag-atubili si Chairman De Leon. Ngunit, Chairman Fahad, 6 na taong gulang pa lang po ang bata. Ano ang problema sa edad? Ang mahalaga ay ang kakayahan. Ang batang ito ay ganap na nakakapagsalita ng 2 wika at higit sa lahat, hindi siya nagsisinungaling. Naging tahimik ang conference room. Kumurap si Maya at nagtanong, ako po ang mag-interpret? Ngumiti ng mahinahon si Fahad. Oo, mahal na bata. Kaya mo ba? Tumingin si Maya sa kanyang ina. Si Elena, habang yakap ang balikat ng kanyang anak sa nanginginig na kamay, ay nagsabi, Maya, kung gusto mong gawin, gawin mo. Nandito lang si Mama sa tabi mo. Tumango si Maya. Susubukan ko po. Ikinumpas ni Fahad ang kanyang kamay. Sige. Kung gayon, simulan natin ulit. Chairman De Leon, gumawa tayo ng tunay na kontrata ngayon. Alas 12 ng tanghali, isang bagong tensyon ang bumalot sa conference room. Muling nagharap si Chairman Ricardo Cardo De Leon at Chairman Khalid Al Fahad at sa pagitan nila ay nakatayo si Maya. 6 na taong gulang. Ang kanyang taas ay humigit kumulang 110 cm. Kailangan niyang iling-iling ang kanyang ulo upang makita ang mga matatanda sa magkabilang panig. Dinalhan ni Elena ng upuan ang kanyang anak. Maya, umupo ka rito. Okay lang po mama, tatayo na lang po ako. Mas makikita ko po kasi ang 2 panig ng mas maayos. Maliit ngunit matatag ang boses ni Maya. Mahinahong sinabi ni Chairman Khalid Al Fahad, kung gayon, magsimula na tayo. Una, ayusin muli natin ang istruktura ng shares na pinag-usapan natin kanina. Tumango si Maya at nag-interpret. Sumagot si Chairman De Leon, sige. Muli naming ipinapahayag ang aming posisyon. Gusto ng Titan Global Holdings na makapasok sa pandaigdigang AI semiconductor market sa pamamagitan ng acquisition na ito. Kaya, humihingi kami ng shares na higit sa 60% upang masiguro ang kontrol sa pamamahala, dahan-dahan at malinaw na isinalin ni Maya sa Arabic. Tumango si Fahad at sumagot. Agad na isinalin ni Maya, naiintindihan ko. Ngunit ang Al-Sahara Innovations ay may mahahalagang teknolohiya at talento na binuo sa loob ng 15 taon. Gusto naming bigyan ng tamang pagkilala ang halagang ito, kaya iminumungkahi namin ng 60,040 shares. Ang Al-Sahara Innovations ay 60%, ang Titan Global Holdings ay 40%. Naging matindi ang ekspresyon ni Chairman De Leon. Hindi iyan katanggap-tanggap, hindi makatarungan na mamuhunan ng 456 bilyong piso para lamang sa minoridad na shares, isinalin ni Maya. At nag-isip, sandali si Fahad bago magsalita. Muling isinalin ni Maya. Kung gayon, humanap tayo ng gitnang daan. Paano ang 50,050? Bilang kapalit, kailangan ng pagpayag ng magkabilang panig sa mahahalagang desisyon. Nagbulong-bulungan ang mga executive. Sa 50,050,
Walang casting vote. May posibilidad na mabagal ang paggawa ng desisyon, ngunit dahan-dahang tumango si Chairman De Leon. Sige, gawin nating 50,050 ang shares. Gayunpaman, ang chairman ay ipadadala mula sa aming panig. Isinalin ni Maya at nag-isip sandali si Fahad bago sumagot. Isinalin ni Maya, sumasang-ayon ako. Gayunpaman, ang CFO at CTO ay mananatili mula sa panig ng Al-Sahara Innovations. Tumango si Chairman De Leon. Tanggapin natin. Nagkamay ang dalawa. Isang maluwag na buntong hininga ang kumalat sa conference room. Pinagpapawisan si Maya sa kanyang noo. Mahigit 1 oras na siyang patuloy na nag-interpret ng nakatayo. Dinalhan siya ni Elena ng tubig. Maya, uminom ka ng tubig. Salamat, Mama. Mabilis na uminom ng tubig si Maya. Nagtanong si Chairman De Leon, Maya, gusto mo bang magpahinga muna? Ayos lang po, okay lang po ako. Muling tumayo si Maya sa kanyang lugar. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng 40s na may matalim na mukha ang nagmamadaling pumasok. Siya si Mr. Benjo Perez, Strategic Planning Manager ng Titan Global Holdings. Chairman, ano na naman yan? Nasa gitna tayo ng pulong. Bumulong si Mr. Perez sa tenga ni Chairman De Leon. Emergency po. Si Ms. Bea Santos po ay kinasuhan ng pulisya ngayon lang. Ano? Black Steel Enterprises po. 3 buwan na po ang nakalipas. Sa kontrata po ng Black Steel Enterprises at Saudi Aramco, nagsagawa rin po siya ng maling interpretasyon. Dahil po rito, nagkaroon ng 8 bilyong pisong pinsala ang Black Steel Enterprises. Naging maputla ang mukha ni Chairman De Leon. Kung gayon, hindi lang tayo ang biktima. Mukha po, iniimbestigahan ngayon ng pulisya si Bea Santos, ngunit may mas malaking problema pa po. Ano? Mukhang may mastermind po sa likod ni Miss Bea Santos. May ebidensya po na tumanggap siya ng pera mula sa kalaban na kumpanya at sinadya niyang gumawa ng maling interpretasyon. Aling kalaban na kumpanya? Inaalam pa po, ngunit malakas ang hinala sa Black Steel Enterprises. Black Steel Enterprises? Lumubog ang boses ni Chairman De Leon. Ang Black Steel Enterprises ay isang kalaban na kumpanya na nakikipagkumpetensya sa Titan Global Holdings sa domestic market. Kung mabibigo ang pagkuha ng Al-Sahara Innovations ng Titan Global Holdings, ang Black Steel Enterprises ang higit na makikinabang. Ipagpatuloy ang pag-uulat. Lumabas si Mr. Perez sa conference room. Umupo muli si Chairman De Leon, ngunit malinaw na makikita ang tensyon sa kanyang mukha. Nagtanong si Chairman Khalid Al-Fahad, may nangyari po ba, Chairman De Leon? Nag-atubili sandali si Chairman De Leon at pagkatapos ay tapat na nagsalita. Ayon po sa ulat na dumating ngayon lang, si Miss Bea Santos, ang interpreter, ay nagsagawa rin ng maling interpretasyon sa kontrata ng ibang kumpanya, hindi lamang sa aming kumpanya. May ebidensya rin po na may kalaban na kumpanya sa likod nito. Isinalin ni Maya. Naging matindi ang mukha ni Chairman Khalid Al-Fahad. Industrial espionage ba ito? Tumango si Chairman De Leon. Mukha po. Labis po akong humihingi ng paumanhin, Chairman Fahad. Nanahimik sandali si Chairman Khalid Al-Fahad. Nag-aalalang nagtinginan ang mga executive sa isa't isa. Baka masira ang kontrata? Baka nawala na ang tiwala ng panig ng UAE? Sa sandaling iyon, bumuka ang bibig ni Chairman Khalid Al-Fahad. Chairman De Leon, sa halip, sa tingin ko, ay mapalad tayo, ha? Kung wala ang maliit na batang babae na ito, nakapirma na kami sa isang ganap na maling kontrata. Kung nangyari iyon, ang dalawang panig ay madadamay sa napakalaking legal na problema. Nagliwanag ang ekspresyon ni Chairman De Leon. Maraming salamat po, Chairman Fahad. Tiningnan ni Fahad si Maya at ngumiti. Dahil sa batang babae na ito, nakagawa kami ng tapat na kontrata. Nagtitiwala ako sa kanya. Ipagpatuloy natin. Naluha si Maya. Sa sandaling iyon, naintindihan ng bata. Nagawa ko pala. Nailigtas ko si Mama. Nailigtas ko ang kumpanya. Dahan-dahang tinapik ni Elena ang balikat ng kanyang anak. Ang galing mo, Maya. Tumingala si Maya sa kanyang ina at ngumiti, at muli siyang tumayo sa kanyang lugar. Kung gayon, ipagpapatuloy po natin. Alas 3:05 ng hapon. Nasa ika-5 oras na ang pulong.
Ang istruktura ng shares, paglilipat ng teknolohiya, karapatan sa pamamahala, royalty, paglalaan ng tauhan dosenang probisyon ang pinag-usapan isa-isa. Ni minsan ay hindi nagkamali si Maya. Ang mga komplikadong legal na termino, technical na termino, at pinansyal na termino ay nagawa lahat ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang mga executive na sa simula ay nag-aalinlangan ay may ekspresyon na ngayon ng paghanga. Nagpatuloy sa pagluha si Elena habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa loob ng 12 taon, pinalaki niya ang kanyang anak habang nagtatrabaho bilang tagalinis. Minaliit ng mga tao ang mga tagalinis at lalo pang minaliit ang anak ng isang tagalinis. Ngunit ngayon, ang kanyang anak ay nakatayo sa gitna ng isang 456 bilyong pisong kontrata. Lahat ng matatanda sa conference room ay nakikinig sa mga salita ng isang 6 na taong gulang na bata. Maya, patawad. Sa pagsasabi ko sa iyo na itago ang iyong talento. Mula ngayon, maaari kang mabuhay ng may pagmamalaki. 4:00 ng hapon, sa wakas ay natapos ang lahat ng negosasyon ng impormasyon. Sinabi ni Chairman De Leon, kung gayon, ihahanda natin ang pinal na kontrata. Magkita na lang ulit tayo bukas ng 10:00 ng umaga para sa paglagda. Tumango si Chairman Khalid Al-Fahad. Sige, magkita tayo sa oras na iyon. Nagkamay ang dalawa. Nilapitan ni Chairman Khalid Al-Fahad si Maya, lumuhod, at itinaas ang kanyang mata sa bata. Mahal na bata, maraming salamat talaga. Nailigtas mo ang 2 kumpanya ngayon. Ngumiti si Maya. Ay, sinabi ko lang po ang nalalaman ko. Kinuha ni Fahad ang isang calling card mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Maya nang maingat gamit ang 2 kamay. Tanggapin mo ito. Kapag lumaki ka, pakiusap, pumunta ka sa aming kumpanya. Naghihintay kami ng mga taong tulad mo. Kinuha ni Maya ang calling card. Salamat po, Chairman Khalid Al-Fahad. Lumabas ang delegasyon ng UAE sa conference room. Nang sumara ang pinto, ang mga tao lamang mula sa Titan Global Holdings ang natira. Nilapitan ni Chairman De Leon si Maya at yumukod ng malalim. Maya Reyes, salamat. Kung wala ka, ang aming kumpanya ay magkakaroon ng napakalaking pinsala. Hindi lang ito tungkol sa 456 bilyong piso. Ang kinabukasan ng kumpanya ang nakasalalay, maliit na sinabi ni Maya. Ayaw ko lang po sa kasinungalingan. Sabi po ni Mama, masama po ang mga sinungaling. Kaya hindi po ako nagsisinungaling at ayaw ko rin po na may nagsisinungaling. Kumalat ang ngiti sa bibig ni Chairman De Leon. Napakagandang aral. Tiningnan niya si Elena. Miss Reyes, 12 taon ka na naming nagtatrabaho sa aming kumpanya. Simula bukas, pumunta ka sa Human Resources Department. Gagawin ka naming regular na empleyado. Babaguhin din namin ang iyong suweldo. Lumaki ang mga mata ni Elena. Regular na empleyado po? Sa loob ng 12 taon, nagtrabaho siya bilang isang contractual employee na bubuhay sa pangamba na baka matanggal anumang oras. Hindi niya pinangarap na maging isang regular na empleyado, ngunit ngayon, magkakatotoo na ang kanyang pangarap. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat po talaga. Muling tiningnan ni Chairman De Leon si Maya. Maya, mayroon kang espesyal na talento. Kailangan mong alagaan ang talentong iyan. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang sa akin anumang oras. Nag-isip sandali si Maya at pagkatapos ay nag-atubili na nagsabi, gusto ko po sanang magbasa ng mas maraming libro. Mga librong banyaga. Pero wala po masyadong librong banyaga sa library at mahal po kung bibilhin. Ngumiti si Chairman De Leon. Madali lang iyan. Gamitin mo ang library ng aming kumpanya. May libu-libong librong banyaga doon. Kung may libro kang kailangan, bibilhan kita. Wow, totoo po? Kumikinang ang mga mata ni Maya. Masayang ngumiti si Chairman De Leon habang tinitingnan ang bata. Kinabukasan, Biyernes, Marso 6, alas, 10 ng umaga. Titan Global Holdings Headquarters, 48th floor, malaking conference room. Mas marami pang tao ang nagtipon sa araw na iyon kaysa sa nakaraang araw. Naghihintay ang mga abogado, accountant, executive at maging ang mga mamamahayag. Isang makasaysayang kontrata na nagkakahalaga ng 456 bilyong piso. Ang balitang ito ay nangunguna na sa mga balita sa ekonomiya. Titan Global Holdings,
sisisid sa global market sa pamamagitan ng pagkuha sa UAE AI Semiconductor Company Al-Sahara Innovations. Isang 6 taong gulang na henyong batang babae ang nagligtas ng 456 bilyong pisong kontrata, pagtataksil ng valedictorian na interpreter mula sa Ateneo, hinala ng industrial espionage. Umupo si Maya sa sulok ng conference room kasama ang kanyang ina. Nakasuot si Maya ng puting blouse at makulay na palda. Ang damit ay minadali na binili ni Mama noong nakaraang gabi. Maya, kinakabahan ka ba? Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng kanyang anak. Kahit kaunti lang, Mama. 10:10 ng umaga, nagsimula ang seremonya ng paglagda ng kontrata. Binuklat ng mga abogado ang makapal na kontrata. Lahat-lahat may 327 pahina. Isang kontrata sa 2 wika, Arabic at Filipino. Sinabi ni Chairman De Leon, "Ngayon, gagawa tayo ng isang makasaysayang sandali." Isinalin ni Maya. Sumagot si Chairman Khalid Al-Fahad. Isinalin ni Maya. "Sumasang-ayon po ako, Chairman De Leon. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng narito, lalo na sa aming maliit na dalagita." Nagsipalakpakan ang conference room. Namula ang mukha ni Maya at yumuko. Binasa ng mga abogado ang impormasyon ng kontrata isa-isa. Artikulo S. Istruktura ng shares. Ang 2 panig ay magtatatag ng joint venture company na may 50,050 shares. Artikulo 2. Karapatan sa pamamahala. Ang chairman ay ipadadala mula sa Titan Global Holdings at ang CFO at CTO ay mananatili mula sa Al-Sahara Innovations. Artikulo 3. Paglilipat ng teknolohiya. Ang mga pangunahing teknolohiya ay eksklusibong gamitin sa loob ng 5 taon at pagkatapos niyon, maaaring ilipat sa 15% na royalty. Habang binabasa ang bawat impormasyon, tumpak na isinalin ni Maya. Sa wakas, natapos ang pagpapatunay ng lahat ng impormasyon hanggang sa huling probisyon. Tapos na ang pagpapatunay ng lahat ng probisyon. Kung gayon, pakiusap, lagdaan na po ninyo. Kinuha ni Chairman De Leon at Chairman Khalid Al-Fahad ang kanilang mga fountain pen. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. 2 pulis ang pumasok at sa likod nila ay dinala si Bea Santos, nakaposas. Iba na si Bea Santos sa kanyang nakaraang araw. Walang makeup ang kanyang mukha, gulo-gulo ang buhok, marumi ang damit, namumula ang mga mata at may malalim na eye bags. Nagtanong si Chairman De Leon sa mga pulis. "Anong nangyayari?" "Patawad po, Chairman. Pilit po ng suspect na makipagkita sa inyo at humingi po ng huling pagkakataon." Nag-atubili sandali si Chairman De Leon at pagkatapos ay tumango. "Sige, 5 minuto lang." Nagsimulang magsalita si Bea Santos sa nanginginig na boses, "Chairman at Chairman Fahad. Labis po akong humihingi ng paumanhin." Ang kanyang boses ay paos. "Sa loob ng 3 taon, tumatanggap po ako ng pera mula kay Mr. Victor Vic Salgado, Strategic Planning Manager ng Black Steel Enterprises. 11.4 million hanggang 19 milyong piso po bawat transaksyon. Ang aking tungkulin po ay hadlangan ang mahahalagang kontrata ng Titan Global Holdings." Naging tahimik ang conference room. Nagpatuloy si Bea Santos. "Sa simula po, inutusan po akong magpanggap na maliliit na pagkakamali lang. Ngunit unti-unti po, hinihingi na po nila na sirain ang mas malalaking kontrata. Hindi ko po kayang tumanggi. Napakalaki na po ng perang natanggap ko at may hawak po silang ebidensya." Nanginginig ang kamao ni Chairman De Leon. "Kaya sinadya mong sirain ang 456 bilyong pisong kontrata kahapon?" Tumango si Bea Santos. "Opo. Kung magkapirmahan po ang magkabilang panig sa kontrata at pagkatapos po ay matuklasan ang pagkakaiba, sisimulan po ang malaking legal na hidwaan. Kung nangyari po iyon, susuko ang Titan Global Holdings sa pagkuha ng Al-Sahara Innovations at sa halip, ang Black Steel Enterprises po ang kukuha." Naging matindi ang mukha ni Chairman Khalid Al-Fahad. "Kaya ginamit din kami," yumukod si Bea Santos. "Labis po akong humihingi ng paumanhin. Labis po talaga." Malamig na nagtanong si Chairman De Leon. "Bakit ka umamin ngayon?" Tiningnan ni Bea Santos si Maya. "Dahil po sa batang iyon." "Si Maya?" "Opo. Kahapon po, nang pigilan ako ng bata, nagalit po ako sa simula.
Dahil po sa isang 6 na taong gulang na bata, nasira po ang plano ko. Nanginginig ang boses ni Bea Santos. Ngunit habang iniimbestigahan ako sa istasyon ng pulisya sa buong araw, naisip ko, ang batang iyon ay 6 na taong gulang pa lamang, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang tama. Alam niya na babaliwalain siya dahil sa pagiging anak ng isang tagalinis, kahit alam niyang baka matanggal ang kanyang mama sa trabaho. Naging tahimik ang conference room na parang nagtatago. Ngunit ako po ay isang 42 taong gulang na matanda na may 20 taong karanasan, ngunit nagsinungaling ako para sa pera. Mas masahol pa ako sa isang 6 na taong gulang na bata. Lumuhod si Bea Santos sa sahig ng conference room, idinikit ang kanyang noo sa sahig. Labis po akong humihingi ng paumanhin. Hindi po ako humihingi ng tawad, wala po akong karapatang patawarin. Ngunit aaminin ko po ang lahat ng ginawa ko. Isusumbong ko rin po si Mr. Victor Salgado ng Black Steel Enterprises. Tatanggapin ko po ang lahat ng parusa na nararapat sa akin. Malamig na sinabi ni Chairman De Leon, natural lang iyon. Nagdulot ka ng pinsala hindi lang sa aming kumpanya kundi sa ilang kumpanya. Kailangan mong pagbayaran iyon. Tumango si Bea Santos, dahan-dahang tumayo at muling lumuhod sa harap ni Maya. Maya, opo. Nagulat na tiningnan siya ni Maya. Salamat, pinigilan mo ako. Kung wala ka, mas malaking kasalanan pa ang nagawa ko sana. 6 na taong gulang ka pa lang, ngunit may lakas ng loob ka. Ako ay 42 taong gulang, ngunit duwag ako. Tinuruan mo ako, ang katotohanan ay laging nangangailangan ng taong may lakas ng loob, na luha si Maya. Ate, huwag kang umiyak, magaling ka na ngayon, sabi po ni Mama. Nagkakamali rin po ang mga tao. Ang mahalaga po ay ang pagkatapos niyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Bea Santos. Salamat Maya, maraming salamat talaga. Itinayo ng mga pulis si Bea Santos. Huli niyang tiningnan si Chairman De Leon at Chairman Khalid Al-Fahad. Muli po akong humihingi ng paumanhin. Hindi po mapapatawad ang ginawa ko. Ngunit sisiguraduhin ko pong malalantad ang lahat ng katotohanan. Lumabas siya sa conference room kasama ang mga pulis. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa conference room. Buntong hininga si Chairman De Leon. Napakakomplikado ng kasong ito. Tumango si Chairman Khalid Al-Fahad. Ngunit sa huli, nanalo ang katotohanan. Salamat sa batang babae na ito. Mahinahong nagtanong si Chairman De Leon, Maya, ayos ka lang ba? Opo, Chairman. Pero ang ate na si Bea ay mukhang malungkot po talaga. Dahan-dahang hinaplos ni Chairman De Leon ang ulo ni Maya. Napakabait na bata. Hindi madaling magkaroon ng mainit na damdamin kahit sa mga taong gumawa ng masama. Itinaas ni Maya ang kanyang mukha. Sabi po ni Mama, mas mahirap po ang magpatawad kaysa sa magtanim ng galit, pero ang taong kayang magpatawad ang tunay na malakas. Nagulat na sinabi ni Chairman Khalid Al-Fahad, napakagandang aral, napakabuti ng iyong ina. Tiningnan ni Chairman De Leon ang relo. Kung gayon, tapusin na natin ang kontrata. Muling umupo ang dalawa. Kinuha ang mga fountain pen at nilagdaan ang kontrata. Ang pirma ni Ricardo Cardo De Leon, ang pirma ni Khalid Al-Fahad. Iyon ang sandali na nilagdaan ang isang makasaysayang kontrata na nagkakahalaga ng 456 bilyong piso. Nagsipalakpakan ang conference room. Kumikislap ang flash ng kamera. Binaha ng mga tanong ang mga mamamahayag. Chairman, ano po ang kahalagahan ng kontratang ito? Bakit po ninyo ginamit ang isang 6 na taong gulang na interpreter? Itinaas ni Chairman De Leon ang kanyang kamay upang pigilan ang mga mamamahayag. Bago ko sagutin ang inyong mga tanong, mayroon po akong nais sabihin. Naging tahimik ang conference room. Ang kontratang ito ay natupad dahil kay Maya Reyes. Sa kabila ng kanyang batang edad na 6 na taon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin ang katotohanan at nagsagawa siya ng perpektong interpretasyon sa loob ng mahigit 5 oras. Dahil sa batang ito, nalaman ko, ang tunay na lakas ay hindi sa edad, hindi sa edukasyon, hindi sa karanasan. Ito ay sa katapatan, tapang at kakayahan. Huminga siya ng malalim at sinabi, kaya inaanunsyo ko ngayon, ang Titan Global Holdings ay magtatatag ng Maya Reyes Global Talent Development Scholarship Program.
Ang programang ito ay upang suportahan ang mga bata na hindi makapagpakita ng kanilang talento dahil sa pinansyal na sitwasyon. Maglalaan kami ng 380 milyong piso bawat taon upang magbigay ng pagkakataon sa edukasyon sa 100 bata. Nagsipalakpakan. At si Maya Reyes ang unang scholar ng programang ito. Bibigyan siya ng buong scholarship mula elementarya hanggang kolehiyo at magkakaroon din ng pagkakataon para sa international training. Lumaki ang mga mata ni Maya. Totoo po? Oo, totoo. Ang isang talentong tulad mo ay nararapat sa pinakamahusay na edukasyon. Naluha si Elena. Chairman, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Sumama rin si Chairman Khalid Al-Fahad. Gusto ko rin pong makilahok. Suportahan din ng Al-Sahara Innovations ang kinabukasan ni Maya. Bawat taon, magbibigay kami ng pagkakataon sa training sa Abu Dhabi at Silicon Valley. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Maya sa dalawa at sinabing, "Salamat po, maraming salamat po talaga. Mag-aaral po ako ng mabuti." Pagkaraan ng isang buwan, Abril 10, Titan Global Holdings Headquarters, 52nd floor, Observation Lounge. Pinagmamasdan ni Maya ang labas ng bintana kasama ang kanyang ina. Tanaw ang ganda ng Manila sa gabi. Si Elena ay ginawang regular na empleyado, dinoble ang kanyang suweldo at hindi na siya nagtatrabaho bilang tagalinis. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Department ng Employee Benefits. Si Maya ay naka-enroll sa isang espesyal na educational program. Sa umaga, pumapasok siya sa regular na elementarya. At sa hapon, sumasailalim siya sa espesyal na pagtuturo sa Titan Global Holdings Education Center. Arabic, English, Mandarin Chinese, Mathematics, Science. Ang pinakamahuhusay na guro ang nagtuturo sa kanya. Maya, masaya ka ba? Tanong ni Elena sa kanyang anak. Opo, Mama, masayang-masaya po ako. Dahil po sa inyo, Mama. Dahil po tinuruan ninyo ako ng tapang. Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Oo, ikaw ang matapang, Maya. Ipinagmamalaki ka ni Mama. Sa sandaling iyon, pumasok sa lounge si Chairman Ricardo Cardo de Leon. Maya, Miss Reyes. Chairman, inabot ni Chairman de Leon kay Maya ang isang sobre. Ano po ito? Buksan mo. Binuksan ni Maya ang sobre. Sa loob ay may mga tiket sa eroplano papuntang Abu Dhabi. Sa susunod na buwan, bibisitahin ninyo ang punong tanggapan ng Al-Sahara Innovations. Imbitasyon po iyan mula kay Chairman Fahad. Isang linggo kayong mamamasyal sa Abu Dhabi at Silicon Valley. Wow, kumikinang ang mga mata ni Maya. Maya, isang mas malaking mundo ang naghihintay sa iyo. Kaya mo iyan. Tumango si Maya. Gagalingan ko po, Chairman. At kapag lumaki na po ako, gusto ko pong maging isang tapat na interpreter para sa mga tao sa buong mundo. Walang kasinungalingan. Sa ganoong paraan po, magkakaintindihan at magiging magkaibigan po ang lahat. Naluha si Elena. Tama, Maya. Kaya mo iyan. Naniniwala si Mama sa iyo. Opo, Mama. Muling pinagmamasdan ng dalawa ang labas ng bintana. May mga bituin sa kalangitan sa gabi. Isang maliit ngunit maliwanag na kumikinang na bituin. Isang buwan na ang nakalipas. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang nanginginig sa sulok ng conference room, ang anak ng isang tagalinis na hindi napansin ng sinuman, ngayon ay nagsisimula ng maglakad bilang isang hinaharap na pandaigdigang lider. Ang katotohanan ay laging nagsisimula sa pinakamaliit na boses. Ang edad ay walang kinalaman sa tapang. Ang katapatan ang mananaig sa huli. Pinatunayan iyan ni Maya. Ano ang masasabi mo sa kwento ngayon? Minaliit ng mga tao ang anak ng isang tagalinis. Pinagtawanan nila ang isang 6 na taong gulang na bata na sinasabing ano ang maiintindihan niya. Ngunit sa huli, hindi isang maningning na career o 50 taong karanasan sa negosyo ang nagligtas ng 456 bilyong pisong kontrata, kundi isang simple at tapat na damdamin ang pag-ayaw sa kasinungalingan. Hindi ba't minsan ay hinuhusgahan natin ang isang tao base lang sa kanilang hitsura o pinagmulan? Siguro, sa tabi natin ngayon ay mayroon ding maliit na bituin na kumikinang na hindi napapansin ng sinuman. Kung mayroon mang nakarinig hanggang sa dulo, pakiusap, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng isang komento na nagsasabing, "Ang ganda, maraming salamat po."